Ano yung pang-aabusong naranasan mo doon? Kung naka-isang taon na po ako, kamo kong lalaki na gahaka na po na ako. Anong ginawa mo pagkatapos mo? Kasi hindi ako makakontak sa phone, baka nga po kasi busy or iba nga po time. Tapos gabi naman sa Saudi, baka wala nang available sa office na photo. So, kay Sir Diyos ako nakahingi ng tulong. So, Dr. si Mariel, para sa official medical legal report, bilang ebidensya sa kasong isinampa niya laban kay Rashidi. Bagamat mariin itong itinanggi ang asunto, nakulong pa rin siya sa kasong rape. Sir Josh, paano kung idinero sa Rashidi yung ginawa niya sa akin? Inuwi na lang kaya ako ng Pilipinas, hindi na lang kaya ako magsampa ng kaso. Nangyari yung sinasabi ko. Nakausap ko na kabungan kasi pumunta sa kaso sa Pilipinas. Ang rape, criminal case yan. Sa yung jurisdiction sa ikinaso mo. Kasi, paano kung sabihin niya may relasyon kami? Yun kasi ginagawa ito ng ibang tao dito para makakasweldo. Tapos hindi maipa yung binibita eh. Kasi iniisip nila na nakipagrelasyon sa may asawa, sir. Hindi naman ako pwede mabita. May mga anak ko ako. Hindi tayo, maniwala ka sa akin. Nakikipag-cooperate ako sa mga pinag-uulay. At ang sabi nila, sa shelter house ka daw nanunulong yan. Para safe ka, kaya kang isip ko. Kaya kung this one, we are doing everything we can to help you in this case. Pero yung harap sa prosecutor, sina Mariel at Rashid habang tinikinig ang kaso, nag-aaral na si Mariel sa isang shelter at nag-aaral siya ng short vocational course hanggang sa na-discover niyang, ano bang sabi nila? Kailan ka daw uuwi? Gusto ko po alam eh. Mahirap pa po kasi kami dito po. Wala ka pa lang kasiguraduhan. Teka, Mariel, tawagan kita ulit ha kasi kararating ang mga kapatid mo. May pasasama ka. Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo? Gusto ko yung nabigyan ng magandang buhay ng mga anak ko. Pero simula po sa bata hanggang ngayon, bakit parang ayaw niyo naman po ako maging masaya? Galit po ba kayo sa galit po tulungan niyo kasi hirap na po talaga ako. Mabigat na po. Sana po tulungan niyo. Kasi hirap na po ako sa buhay. Bugod na po talaga yung puso. Hindi naging madali para kay Mariel ang muling pagbubuntis niya dahil nasa ibang bansa siya. Hindi siya nakakapagpa-regular check-up dahil hindi sapat ang kanyang pera. Limitado rin ang vitamins na iniinom niya hanggang sa Gusto ng amo mo, kumbinsihin kang iurong ang kaso. Ang nakaroon ng pakasalan, karagutan. Sa doon, ibigyan ka rin daw ng pera. saan? Sir, may asawa at pamilya po ako sa Pilipinas. Hindi lang sasabihin sa akin ng pamilya ko na ano, sinungaling ako? Na mukhang pera po ako? Hindi naman doon, Mariel. Pero isipin mo yung anak mo kay Rashidi. Yung asawa mo, nakatanggap ba niya kaagad ang nangyari sa'yo? Siyempre hindi. Saan ka kukuha ng suporta para sa baby mo? Sir, ano yung ginaasa dito? Hindi ba kayo pwedeng gumilin ng pag-alwin? Dahil naglaban yung sarili ko? Bakit, sir? Kung sa inyo ba yung nangyari? Kung ikaw yung binaboy, ha? Ikaw yung pinapatama ka na, mananahimik ka lang, ha?
Hello guys, mga ka-MPK. Mag-subscribe sa hashtag MPK YouTube channel. Mag-like sa hashtag MPK Facebook page. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Twitter. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Instagram. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa TikTok. Mag-join for free sa hashtag MPK sa Patreon. At mag-join na sa membership ng YouTube channel ng hashtag MPK. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mga ka-MPK.